after this class, we'll have our Hebrew, and we are not going to stay long in this class kasi medyo maraming ginagawa mga kapatid. Maraming i-deliver bukas. At hindi ko pa natatapos ang ating mga syllabus para sa CHED. Punong-puno tayo ngayon. Manalangin po tayo mga kapatid. Tingnan natin ng prayer si Sister Adorable. Kung walang signal si Sister Adorable, tawagin natin si Brother Rodel Hiba. Kung wala ding signal, may signal ka ba ngayon? Okay naman po yata. Sige, pwede ba ikaw makalid sa panalangin? Sige po, manalangin po tayo. Malaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa buong maghapong pag-iingat niyo po sa bawat isa sa amin. Sa mga gawain na pinagkaloob sa amin. At ngayong gabi, kami po ay magpapatuloy ng aming pag-aaral sa pamamagitan po ng platform na ito. Kami po ay binuklod nyo. Saan man lugar kami naroon. Ngunit binigyan nyo kami ng pagkakataon na magtipon sa pamamagitan ng platform na ito. Dalangin po namin ang mga banal na gabing ito, maging pagpapala sa bawat isa sa amin. Sa mga lekturang aming mapapakinggan ngayon sa aming professor. Bigyan kami ng karunungan, pangunahan kami ng banal na espiritu upang ito po ay aming maunawaan, magamit namin sa aming personal na aming pagmiministeryo at paglilingkod. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat at ang kagalingan din po sa aming karamdaman ang naranasan ng bawat isa. Patawarin kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat. At tayo'y makakapagsimula na sa ating klase. Mag-share po ako ng screen. So, dito pa rin po muna tayo. O dito pa rin po uli, no? Hirap sa ating subject, Theology of Christian Music and Art of Worship. Or Theology of Christian Worship and Music in the Seventh-day Adventist context. Titingnan nga natin ngayon mga kapatid kung paano nag-evolve ang ating Adventist worship traditions. When we speak of tradition mga kapatid, we're not talking about like those dogmatic traditional doctrines. We're talking about practices, no? So simple interpretation of the word tradition ay practices, traditions. Like we have a tradition na nag-worship po tayo pag Miyerkules, no?
nagwo-worship po tayo pag Biyernes. Marami tayong mga traditions, mga kapatid, sa ating church, no? So, ito pa ang tawag po doon ay traditions or practices. We have another tradition sa Seventh-day Adventist na parang ano din parang nagko-connect din sa mga may pagka-superstition, no? Pero hindi siya superstition, ang tawag lang naman dyan ay tradition. Na pag ikaw ay nabinyagan, hindi ka po muna maliligo. Pag ikaw ay nabinyagan, for example, nabinyagan ka ngayon sa dagat, sabi ng lola ko, ay huwag ka po munang maligo, no? Kasi kabibinyag mo pa lang, no? After 1 day pa, pwedeng maligo, no? Ayan po yung tradition. Ewan ko kung mayroon kayong na ganung practice, mga kapatid. Okay, so ang purpose natin dito ay malaman natin yung mga fundamental aspects of Adventist worship traditions, practices, providing a comprehensive understanding of the unique elements that shape worship in the Adventist Church. Paano kaya nag-evolve ang worship sa Seventh Adventist, no? Pagka tayo magkaroon ng church, ganito na ba talaga kaagad ang ating worship, no? Na mayroong Sabbath school, tapos after sa Sabbath school, yun na po yung divine worship, tapos mayroong AY, no? Tapos magkaroon ng Miyerkules, Biyernes, mga services. Okay. So, this evening, we'll be able to grasp the significance of Adventist worship traditions within the broader context of Christian worship. Then we'll be able to identify the key components and distinctive features of Adventist worship, and be able to appreciate the theological underpinnings that guide worship practices in the Seventh-day Adventist community. Okay. So, ngayon po, mga kapatid, titingnan natin, no, kung ano yung mga nangyari sa ating church at bakit tayo po ay nagkaroon ng ganitong mga practices sa ating pagsasamba. So, titingnan natin kung paano ito nag-evolve. Tingnan natin yung ating mga naranasan, no? So, ito po yung ating titingnan, mga kapatid, no? As we go for the evolution of worship traditions within the Adventist movement. Na para sa mga siguro na panibago yung word na ginagamit natin dito, like evolution, like tradition, this is a must, mga kapatid. When we go higher level of studies in theology, we are exposed to jargons, no? Yung mga linggo, yung mga salita na ginagamit sa theological world, no? Dito, pag ikaw ay umaangat na sa yung pag-aaral sa teolohiya, from the common na mga jargons o mga salita na ginagamit natin in everyday life, no? Na-expose na tayo sa mga salita like exegesis, no? Like exegetical exploration. Like sa mga salitang we embark in this particular study, we delve into, yung mga yan ang mga salita
sa world of scholarship and theology. So dito, mapapansin niyo mga kapatid, gumagamit tayo ng evolution na word, no? Ito po ay pasiuna lang, baka magtaka po kayo. Sabihin, ay bakit naniniwala na tayo ng evolution? Hindi po mga kapatid, yung evolution po, ang ibig sabihin yan, parang ano ba, pag-evolve, no? Pagbabago, pag-change, no? Nag-i-evolve. Katulad ng ano, ng mga salita natin kahit sa Pilipino, nag-i-evolve yung ating mga salita. Yun ang ibig sabihin mga kapatid. Hindi po na tayo po ay ano na sa evolution, exposed na sa evolution. O bakit tayo na ay nagkaroon ng mga tradition. Okay. So ito po ay mga salitang mga sa theological level mga kapatid, no? Pero if we are going to simplify this, ito po ay change lang naman, no? Paano nagkaroon ng changes, no, sa ating mga practices, no? Okay. So, the evolution of worship traditions within the Adventist movement. Ito po yung ating tatalakayin mga kapatid. Ngayon yung tanong, how has the Adventist worship evolved over time and what historical factors have influenced its development? So anong nalaman niyo mga kapatid? Paano ito nag-evolve? Paano nagkaroon tayo ng paano na-develop, sabihin natin, pinaka-simple siguro na paano na-develop ang ating Adventist way of worship, no? Sige. Meron na kayong nakita, nakapag-search na ba kayo sa Google, sa kung ano-anong mga sources, no? Kung paano na-develop ang ating worship. Mukhang matahimik ka. Hindi ba kayo nakapagtanong mga kapatid once upon a time sa inyong buhay, bakit ganito kami mag-worship? Wala naman ako nakikita sa Biblia na ganito, nga kailangan opening song, opening prayer, no? Meron ba kayong nabasa mga kapatid na sequence na dapat invocation, dapat mayroong opening song, mayroong anong tawag nito, praise song, mga ganyan, no? Alam niyo meron akong isang elder na elder na matanda na din talaga, no? Hindi lang elder na bata pa. Matanda sa iglesia na matanda na, no? Meron namang matanda sa iglesia na bata pa. Okay. He was very strict, no? He was very strict na dapat sundin talaga yung sequence. Kasi parang meron siyang feeling na it is a great violation pag hindi mo sinundan yung sequence ng ating worship. Tapos meron ding iba na nakikipagtalo talaga, talo to the max. Pag ilipat mo yung pagkukulit or pagre-receive ng tithe doon sa huli, malaking sa kanila issue yan. Dapat ang pag-collect ng tithe doon talaga sa after sa invocation, no? Magbabasa ng scripture, tapos aawit ng bring ye all the tithes into the storehouse. Pag ginawa mo yan mga kapatid, ilagay sa katapusan ng programa, and then there will be a great controversy in the church. Kung minsan to the max talaga or to the point na magtataka ka mga kapatid kung bakit nawala ang Christianity, no? Magtataka bakit nawawala yung spirit of love, no?
just because of these traditions na napapansin niyo ba yan mga kapatid, that because of mga sequences, no, talagang nagkakainitan sa simbahan, para bagang hindi na Kristiyano ang nangyayari, nawawala yung hindi mo na mapakita yung love, yung concern with each other. Tapos pagkatapos ng simba, ang baon ay spirit of parang hatred, galit, no, hindi na bless sa simba. Na pumunta sa simbahan ay hindi na bless. Bakit? It's just because of tradition. Wala naman na mababasa sa Biblia. So sometimes die hard tayo sa mga tradition. No? Yung iba ay pwedeng magpakamatay dahil sa tradition. So, anong nakita niyo mga kapatid? Paano ba ito nag-evolve? No? Paano nakita niyo ba na kung minsan nawawala ang pagiging considerate ng isang tao, isang leader o isang just because of this tradition? Anong nasasabi niyo mga kapatid? Yun po ay galing lang naman din po yan sa aking observation. Malamang sa inyong iglesia, hindi nangyayari po yan mga kapatid. Malamang na kahit yung mga positioning ng ng yung pag-upo, di ba? Yung pag-upo, kailangan na sa ibang iglesia kasi parang meron silang holy place at saka merong most holy place. Napansin niyo ba yan mga kapatid? No? Meron bang ganyan din sa inyo? Merong holy place, may most holy place. Pag Sabbath school pa lang, hindi pa pwedeng umakyat doon talaga sa dito pa lang sa baba kasi Sabbath school no? Yung mga Malala ko AY, po sa amin po. sige, pakishare po Tama kung po anong yan, Dok. inyong observation sa mga traditions ng simbahan. Opo, Dok, kasi malala ko po, Dok, nung sa probinsya, sa amin sa Sibuyan noon, yung Sabbath school na nasa baba ng nasa baba po ng pulpit. May isa doon, tapos mayroong naka-divide na para sa pulpit. After ng Sabbath school ay sa kalalabas yung pagpasok doon sa pulpito, hindi na doon sa baba. Tama po yung Dok, mayroong division na una . Mayroong holy place, mayroong most holy place. So ngayon, most sa mga churches wala nang ganyan, Sabbath school. Sabbath school diretso na, siguro nagtitipid na ng space ngayon. Opo. At saka sa music po, Dok, nagbago rin po yung natin. Kasi noon talagang pagka mag-church po ako, maalala ko po nung maliit pa ako, sabihin, naalala ko pa yung mga inaawit palagi. At ngayon parang hindi ko na marinig yung iba. Tsaka yung hymnals po natin parang mayroong mga inalis, mayroong nabago sa mga awit. Meron ba kayo napansin mga kapatid na yung usual na inaawit ng opening song at ng closing song? Yung pa din pa part ng tradition no? Sa amin talaga nung sa kabataan ko, pag closing song, ang awit talaga niyan ay sa Bisaya, kita maglipayay. Opo, Dok. Yun talaga ang yun talaga.
Ano nga yung tono nun? Yun ang nalala ko eh. No? Kita maglipay samtang magapanaw. Nato sa Tama po yan, atong Dok. diba? Actually, Tuloy naging paborito ko po yan, anan. Dok, dahil naging favorite ko po yung awit na po yan, Dok. Kasi tuwing pagkatapos ng AY, basta tuwing Oo. Sabado, pagkatapos ng AY, closing song. In a Okay little na. while, closing song. Oo. So, yun talaga ang ano eh. Pag sunset naman, ang aawitin naman yung over the Sunset Mountain pag mga sundown worship, no? Oo. Opo, Dok. Opo. Over the Pero Sunset inalis na po yan, Dok. Mountain. Ano po? Ah, Parang inalis na po yung awit na yan. Hindi na pinaawit sa atin ngayon sa church. Dahil ay, doon hindi sa naman. belief Bakit ng immortality of the soul. over the Sunset Mountain, someday I safely go into the Opo, yan arms po of yan. Jesus. Opo. Into the arms of Jesus. Ah, sa iba, inaawit pa rin yun eh. No? Opo, Dok. Opo. Meron pang awit. Pero hindi masyadong, hindi na yung Beyond the sunset. Mountain. So, yun po yung mga tradition, mga kapatid. No? So, paano ba yun paano ba yun na-develop yung ating mga ganyan na mga worship? No? Pag AY naman, mga choruses, no, di ba? Bihira lang yung ibang mga matatanda, awit pa talaga ng mga hymnals. Pero pag AY naman, Opo. iba na, may mga may mga action song na, di ba? Pag hour of Opo. worship, hindi pa mag-action song. Para bagang para bagang anong tawag nito? It's a sin pag nag-action song ka pag hour of worship. No? Tapos Opo, Dok. pagka AY naman, pwede na yung mga action song, yung mga ano, oh. Tapos sa ibang mga simbahan, nagiging away din yan ng mga matatanda at mga young people, lalo na pag mayroong inintroduce na bago, nakatin ng seminar, ay talagang Opo. magagalit yung matanda. Mag-walk out pa yung iba eh. No? Dahil yung makikita mo yung espiritu ay iba, no? Yung Opo. hindi talaga yung love and understanding, kundi doon is the spirit of tradition eh. Ito yun eh, no? Opo. Dapat ganito talaga. Kasi ito yung nakasanayan, no? Dapat ito yung sundin. No? O pag hindi mo sunod ay the great controversy, no? Opo. At So, saka ngayon po, Dok, nagbabago rin po yung sequence sa divine worship. Katulad dito sa amin, kasi ngayon, yung mayroon pang dinadagdag na mga awit, parang pambungad bago yung opening song. Mayroon pa pong opening song, mayroon pa po yung parang welcome na pagpasok ng mga participant. pero nung una, balaan-balaan lang eh. No? Opo, holi-holi lang. Pero ngayon po, iba naman. Tapos, pag ang pagkatapos ng hour of worship, yung isang awit lang. Pero ngayon, midli na eh. No? Midli na. Parang tatlo na yata ang awit ang kinumbine. No? Yung We Have This Hope. Tapos, hindi ko na matandaan yung dalawa. No? Meron pang Opo. Coming Again. No? We Have This Hope. Yung Merong Coming pang-processional po. Again. Oo. May mga pang processional.
Tapos, another tradition din sa ating simbahan. Tradition pa rin. Pagkatapos ng, bababa na yung mga, yung mga participants. Sa gitna siya dadaan. Tapos, uuna siya doon sa, Sa sa pinto. sa pinto. Tapos yung mga diakono, nakatayo yan na pag tumayo ka, pipigilan ka na, hindi ba pwedeng tumayo? Hindi ba pwedeng tumayo? Tapos pag nakaplastar na yung speaker at mga participants at presided doon, pwede na. Tapos may tradition din na hindi pwedeng tumayo ng sa bayan. Dapat first bench muna, second bench, third bench, hanggang katapusan lalabas sa Yan ang mga tradition. Before nakaupo lang sa nakaupo lang sa likod ng ng speaker. Opo. Pero ngayon bababa na pag tumayo ang speaker. So, yun ang mga evolution, mga kapatid, pag-evolve ng ating pamamaraan sa pag-worship. So, ano ba yung mga factors bakit merong ganun? No? Wala naman yan sa Biblia. So, sabi dito sa ating material, the historical development of Adventist worship is intertwined with a broader history of the Seventh-day Adventist Church and its distinctive beliefs. So, itong palang pagka-develop na ating pamamaraan sa pag-worship, talagang naka-anchor siya, naka-intertwine. Pag sinabing intertwine, yun po ay parang konektado, konektado sa mga sa development din ng ating distinctive beliefs, Pagka sinabing distinctive beliefs, alam niyo ba mga kapatid ko ano ang considered as distinctive beliefs ng ating simbahan? Opo. Sino ang mag-share dyan? Yung Sabbath. Magbigay niyo ko yan ng isa. Sabbath. Ano pa? Sabbath. Ang sanctuary. Sanctuary. Ano pa? Yun pong sunset to sunset. Sa Sabbath na po yan. Opo. Part ng Sabbath yan. Second coming, Doc. Second coming. Second coming. Ano pa? Then, yung law. state of the dead. The state of the dead. Ano pa? Isa na lang. Sa ano po, Doc? Sa health laws. Yan. Okay. Health law. Okay. So, yun pong 5. No? Sabi pa nga, no? Pag hindi papansinin, may mga doktrina na hindi napapansinin, at ito pong mga doktrina na ito ay manghihina, granting lang, no? Pero ang 5 ito ang magpapatuloy na dahil ito po ang mga doktrina na nananalaytay sa isang ugat ng isang Seventh-day Adventist. Ugat ba yun? Ano yung dugo pala, nananalaytay sa dugo. Tama ba? So, ito pong 5 na to, no? Yung second coming, yung 7-day Sabbath, yung health principles, yung sanctuary doctrine, at saka yung yung state of the dead. Pag tinanggal mo yung
Pag tinanggal mo yung sabihin natin Trinity, no? Hindi ka pa masyadong hindi ka pa masyadong sabihin na hindi ka na Adventist, no? Oo. Tinanggal mo yung ay hindi mo pag-usapan yung ibang mga doktrina. Hindi pa rin masasabi na ikaw ay hindi die-hard na Adventist. Pero tanggalin mo yung sanctuary, wala ka na no? Kasi ang sanctuary ay talaga yun. Yun ang pinakasing distinctive doctrine ng Seventh-day Adventist Church. So itong mga bagay na ito, and of course, we believe naman na ang limang ito is also interconnected with the other doctrines. Kaya yung ibang mga doktrina hindi din talaga mawawala. Ano lang naman yun, granting lang para mabigyan natin ng emphasis yung 5 distinctive doctrines of the Seventh-day Adventist Church, no? Na pag ikaw ay Seventh-day Adventist Church, kilala ka na naghihintay sa pagdating ng Panginoon at ikaw ay nagbabantay ng adlaw, nangingilin sa araw ng Sabat. So, ikaw ay Seventh-day Adventist, ikaw ay talagang naniniwala na ang tao ay may kamatayan. There is no such thing as immortality of the soul. Pag ikaw ay isang Adventist, kilala ka talaga na di kumakain ng baboy. No? But actually, the underlying point doon is health principles. No? Ang health principles ay kaparti talaga ng iyong buhay. Yung limang iyan. No? Limang iyan. Ayan. So sa development ng ating worship, mga kapatid, naka-intertwine din sa ating doktrina, no? Ang ating pamamaraan sa pag-worship. Unang-una sa early Adventist worship practices, mga kapatid, no? In the early years of the Adventist movement of the 19th century, worship practices were often characterized by strong focus on Bible study, prayer, and the imminent return of Christ. So, lagyan natin ito ng bullets para separate natin. Walang bullets. Okay. So, yun po mga kapatid, no? Ang worship natin sa pasimula pa lang, wala pa yung mga mga sequence. Lang, magtipon, tapos mag-Bible study, mga manalangin, no? At i-emphasize yung talagang malapit na ang pagdating ng Panginoon. So yung palagi nag-worship, tapos yung Bible study, prayer, yun lang, no? Ganun lang kasimple ang pag-start ng ating pagsamba. Now, ang early Adventists, kasama na yung ating propetesa and kanyang husband na si James White, binigyan nilang diin, no, ang tinatawag pag-study ng mga prophecies at ang messages na pinaniniwalaan nila na relevant to other time. So, the study of the Bible talaga. Pag sinabing worship, study of the Bible. Then dumating ang panahon na ang Sabbath ay nakilala na ng ating mga pioneers. So, Sabbath observance. Hindi lang kung ano-anong araw sila pwedeng mag-meet para mag-Bible study. Kasama na yung Sabbath observance. Okay. So, Sabbath observance, naging central na po. No? Central to Adventist worship is the observance of the Sabbath.
on the 7th day of the week. It was a Saturday, in line with the fourth commandment. This practice sets Adventist worship apart from many other Christian denominations. The Sabbath is considered a holiday of rest and worship with a focus on fellowship, prayer, and Bible study. Okay. So, yun na po. Sa simpleng Bible study, kung kailan sila gustong mag-Bible study, mag-prayer, at magpadasig sa Bisaya, paano magbigay ng pampasigla na malapit nang dumating ang Panginoon. Yun po. Then, nakilala nila ang katotohanan sa araw ng Sabat, ang worship, ang ginagawa nila rather, ang Bible study nila kada Sabado na, no? At saka nag-aaral sila ng mga prophecies, no? Tapos ginagawa na nila na yung Sabado is a day to which sila po ay magtitipon-tipon, no? Yung spirit na yan, nandito pa yan sa atin kapanahonan ngayon, na ang Sabbath is considered a day of fellowship. Kaya kahit may nagpipreach doon sa pulpito, kwentuhan sa katabi kasi fellowship no? Yung bagang isang linggong hindi nagkita, kung sa Bisaya pa, hangop yung kaayo ba, no? Talagang hindi makapaghintay na matapos yung hour of worship para makipagkwentuhan. Talagang nagkikwentuhan, no? Hindi mapigilan. Okay. So, nabawas-bawasan yan nang magkaroon ng cellphone. Pero text-tekan naman ang nangyayari, no? Ang kahawak naman cellphone. Okay. Another point dito is tinatawag na Adventist Hymnody. So, pinalaunan mga kapatid, nag-introduce na po ng tinatawag na pag-aawitan, no? Pag-aawitan. Adventist Hymnody has played a crucial role in worship practices. The early Adventist hymnal, published in the late 1800s, continued hymns that reflected the movement's unique theological perspective. Hymns are carefully selected to align with Adventist beliefs and often emphasize themes such as the second coming, Sabbath observance, and the Adventist understanding of salvation. Please take note mga kapatid, no? Napaka-importante na hindi mawala sa atin ang emphasis that our worship is intertwined with our Adventist beliefs. Okay? So, our distinctive beliefs. Baka lumabas yan sa exam, no? So, paano mo masasabi na ang ating pagsamba is intertwined with our Adventist beliefs? Diba? So, baka itanong yan sa exam, no? So, kasi that is an important a factor or element to remember, no? Kaya sa ating pagsasamba mga kapatid, ang ating mga awit, ang ating awit ay nakatawag, parang tinatawag siyang thematic, no? Okay? Kaya ang mga awit natin related din sa mga tema ng Sabado, no? Adlong igpapahulay or Sabbath, second coming of Jesus, no? So, maawit face to face with Christ my Savior, diba? Nagwo-worship tayo, umaawit. Intertwined siya sa doktrina, no? Ganun ang
pag-evolve ng worship ng Adventist. Nang magkaroon na tayo ng hymnody, no, yung gumamit na tayo ng mga hymnals para sa ating worship, no? Yun po'y connected pa rin sa ating mga doktrina. Yun ang ibig sabihin, intertwined. The development of our worship is intertwined with the use of hymns and songs. Okay. Another point in the development of our worship ay yung ating pagiging ng mga kapatid, no? Parang in order, nag-ano na tayo ng sequence, no? So as the Seventh-day Adventist Church grew, formalized worship services developed. These services typically include elements like congregational singing, prayer, scripture reading, and a sermon. Yan. Dati Bible study lang. Ngayon, dapat mayroon ng congregational singing, may prayer, tapos may scripture reading, yung public reading ng scripture, tapos mayroon ng sermon. Okay, mayroon nagsisermon. Now, the order of worship in Adventist services may vary, but there is generally a recognition of the importance of corporate worship and the edification of the faith community. So, ganoon ang pagka-develop. Now, habang ganyan ang mga kapatid, dumating tayo sa punto na nagkaroon na tayo ng tinatawag para sa akin, no, I call it as semi-liturgical, no? Liturgical sequence or liturgy, no? So ito na po yung liturgical elements. Yun na po ang mga mga kapatid, yung may mga seremonya, no? Okay. While Adventist worship is not highly liturgical, no? Kaya nga ang tawag ko dyan is a semi-liturgy ang pinapractice natin, no? Compared to other denominations, there are recognized liturgical elements and symbols such as the Lord's Supper or communion and the washing of feet, which are practiced with a varying frequency. So ito na po ang nangyari, no? Evolution over time. Adventist worship practices have evolved over time to accommodate cultural changes and global diversity within the church. However, the foundational elements, including Sabbath observance and a focus on biblical teachings, remain central. Understanding the historical development of Adventist worship provides insight into the roots of its distinctive practices and beliefs. As the Seventh-day Adventist Church has grown and adapted to different cultural contexts, worship has continued to be a significant aspect of the faith community's identity. So, ang ating worship, mga kapatid, sabi pa, nag-evolve. Tapos, sabi rito, it adapts kung saan kayong konteksto or cultural, sometimes cultural context, no? Kaya wala po talaga tayong sinasabi na black and white na ito ang sequence at ito dapat ang sundin. Wala din po tayong sinasabi na ganito yung pamamaraan ng pag-aawit, no? Na yung talagang yun lahat po ay mga tradition. Ang tawag diyan is kung ano ang pinapractice ng Seventh-day Adventist in a particular time.
Kung yan po'y carried, then carried. Kung nagbago, then it is worth considering, no? Pero ang importante sa lahat, hindi natin nakakalimutan ang sinabi ng Panginoon sa John chapter 4 verse 24, God is a spirit, and they that worship Him as spirit must worship Him in spirit and in truth. Ang pagsisimba talaga, mga kapatid, should come from the mind, no? In other words, it comes from the heart or mind. Ang importante, may focus, may interest, at doon po sa ating pagsasamba, no matter kung ano ang ating tradisyon, kung nagbago man, kung ano ang ikinalulugod na sequence, yun po mga kapatid, ang dapat mangibabaw is the spirit of love and the spirit of understanding, no? Okay. So, yun po ang ating worship. Okay. We still have 10 minutes. Bago po ako mag-share ng thoughts from Adventist history or theology, next time ko na lang ito tatalakayin. Pero bigyan po muna natin ng panahon ang pag-share ng ating mga thoughts kung ano ang dapat mangibabaw with regards to the observance of worship tradition, no? Worship tradition. Ang punto dito, we have traditions that is linked, no? That is linked to our distinctive doctrines. Okay, so the time is now open for our interaction. Good evening, Doc Ray. Yes. I have a question. May time po ba na natatandaan natin yung afternoon worship is hindi ginaganap na sa church, kundi lahat ng members ay lumalabas, nagre-reach out, hospitals, jail, community, kung ano-anong mga activity outside the church. But yung morning, buong morning ay nandoon sa loob ng church, but during the afternoon ay nasa labas sila lahat. Sino po kaya ang nakaabot nung time na yon? Doc? Sino daw po ang nakaabot sa panahon na yon? Mga kapatid, parang tahimik. Parang kami na lang yata ni Brother Joey ang natira. Yung malala ko po, Dok, lumalabas pagkatapos Bumabalik. mayroon po time na lumalabas pero hindi po tuwing Sabado ng hapon. Kasi nag-iiway muna tapos saka maglalabas. Sa aming panahon, sa aming kabataan, lalabas pagka alas 2, tapos babalik pagka alas 4. Mayroong reporting, tapos iway na kaagad. Opo, mayroon din pong gano'n. Pwede po mag-share. Go ahead, ma'am. Na-experience po kasi namin dito sa church namin na para ma-encourage maka-attend ng mga midweek vesper, nag-rotation kami sa mga bahay-bahay. For example, Mariano family.
doon mag-midweek. Tapos sa sunod naman sa halimbawa sa kila brother Usias family, ganon. So ganon po. Nung nag-board meeting po ng kinasunodan, kinwestiyon po kami ng ng mga elder nga na meron naman daw church building, bakit daw sa mga bahay-bahay nagpupulong. E di nag-explain kami na para ma-encourage nga na para yung mga hindi kayang pumunta ng church maka-experience din ng midweek. So yun, parang yun nga siguro, it's something to do with tradition din siguro. Hindi po ba dapat yun? Or ano po ang nyo doon? Sige, sagot. Mga kapatid, kay panahon nito sa interaction. Ano niyo masasabi niyo sa sinabi ni Sister Sherlyn? Okay naman po yun, Doc eh. Ano po yun, midweek po ano? Yes po. Ginawa midweek. Opo, okay naman po yun kasi parang variation lang ng program po. Paano? Galit yung elders? Yun ang problema, Doc, pagka hindi cooperative lahat. Kasi dapat po naka-program po yun. Katulad halimbawa dyan sa Pasay, dati kami sa Pasay. Ngayon ay nandito na sa Santiago. So may time sila dyan na ang midweek po nila wala sa loob ng church. Pero sila po ay naka-program po talaga yon na ang midweek nila ay halimbawa ay dito sa isang kapatid. Doon sila. Pero may care group kasi na naghihiwalay after pagkatapos ng yung last midweek ng month ay may reporting po sila doon sa mga ginagawa nilang care group doon sa midweek na mga pinupuntahan nilang assigned na lugar. Maganda naman po yun, ma'am, basta nakalagay sa program talaga ng church. Paano mapoprogram yun? Kaya hindi nga ayaw nga ng mga elder eh. Kaya kung ipipresent mo yun, sila yung number 1 na o-oppose doon. Ano po ang magandang explanation dun sa mga elder po na ganon yung mga traditional elder po? Ma'am, try lang po mag-explain. Sige po, thank you. As we notice nowadays ay hindi na po tayo, actually marami na pong churches natin ay hindi na nagpi-face to face in terms of midweek at saka vesper worship. Nasa mga kanya-kanilang bahay na nga kung tutuusin eh. Marami dyan nakasando, nakapajama na, nag-midweek, nagbi-vesper kasi nasa Zoom meeting na lang. Meaning to say, talagang may evolution, no? Since pandemic, talagang marami na pong churches ay kahit ang lalaki ng churches nila ay during midweek at saka vesper ay nasa Zoom meeting na lang. Meron tayong approach sa church previously, let's say for example yung evangelism po natin before, as you notice ay tad-tad tayo ng mga evangelistic campaigns sa different locations. Minsan nagsasabay-sabay pa po. But right now, ang approach ng church natin is more on discipleship, yung mga small groups, church planting po ang focus. So talagang may evolution, whether we like it or not, ay may evolution po, no? Na nangyayari.
Pero hindi po mawawala talaga na may traditional na nagko-contradict. Let's say for example, meron tayong program sa GC, pass down the line sa mga conferences, but not every churches are welcome doon sa program ng GC kasi alam nila na marami ang traditional. Let's say for example, itong discipleship na approach na ito ay merong certain individuals na nagkaroon ng evaluation na po pwede itong mga individuals na ito i-train to start sa kanila. Kasi kapag diniretso sa church, pagkatapos sa board, hindi maintindihan kasi traditional nga po yung thinking ng mas marami sa atin. So, kumuha muna ang ginawa ng conference, rather ng general conference, ay kumuha ng mga grupo, individual, para doon simulan. Tapos ngayon, nag-i-spread na. There are countries na hindi nila pwedeng pasukin. Let's say, for example, sa atin, sa Asia, may mga countries na hindi nila pinasok. Nauna ang Pilipinas, ang Japan hindi pa. No? So, may mga countries na hindi nila po pwedeng diretsuhin kasi nga because of yung word na traditional. Yun po. Okay po. Thank you po. So ano, maganda doon sa mga elder na yon, isibakin? Ayun ang tanong eh. Ang tanong ni Sister Charlene, anong gagawin doon sa mga elders na yon? May isa pa po akong paliwanag na para dun in Anong protection gagawin? din sa mga youth na Mag-rally? yung mga youth kasi kako, lalo na yung mga dalaga, para ma-prevent yung, kasi delikado, papasok pa sa looban yung church, para hindi sila delikado. At least kung sa mga bahay-bahay, sabing ganyan pa nung elder, so far wala pa namang na-rape daw doon sa lugar namin, kaya bakit ipupush yung ganun? Yung mga ganun ba na mga Hintayin mo na niya na may ma-rape. yun nga kaya natatawa ako dun sa sinasabi niyo, Dok, kasi may mga ganun pala talagang elder. Siguro ma'am, maganda rin dahil nga sabi nga ni Doc ay tsaka ni Pastor kanina, yung traditional hindi po talaga nawawala. Siguro kasi may mga talagang mga elders na gusto nila talagang nasa loob ng church. Ano na lang po, gawa na lang din po kayo ng program na pang traditional, nandyan lang talaga sa church. Pero kayo, kung gusto nyo lumabas ng midweek, ay kasama yung mga kabataan, pwede naman po yun as part na ng program nyo as a whole sa church. Pero may midweek Ayaw pa rin nga. po sa church. May midweek Para nga i-cater po sila. Pero ayaw nila na merong kasi nababawasan yung attendance. Ayaw may karibal do ka. So, meron talagang mga ganun na kaisipan. No? Kaya ang dyan mga kapatid, kung paano mo i-exercise yung John chapter 4 verse 34, verse 24 in relation to ganyan na mga situation. So, ma-apply mo rin yung tinatawag na bear ye one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Yeah. So, yun po, ang understanding, ang love. Pero okay lang, para sa akin naman, okay lang na mag-express yung mga elders niyan eh. Nang ganyan. Kung wala kung ano doon sa elders, in this particular case, no? Oo. They can express kasi that is what they see, no? Yun po ang nila. Oo. Pero not to the point na ang galit nila ay mahiga na magagalit sila to the point na magkakasala na tuloy sila, no? So the expression of opinion is okay, no? Is okay. Now, kung pipilitin naman nila ang mga kapatid na
pupunta talaga sa church na mas reasonable naman yung ginagawang pagbibisita kasi hindi nga sumasamba kaya binibisita dinadalaw ipipilitin talaga na mag-ano sa church. But that's another story, no? Because you are forcing a certain person to do something in relation to a certain tradition. Kung wala na yung pag-ibig dyan, baka ma-apply na yung sinasabi ng Panginoon, and when they do worship, be teaching for doctrines, the commandments of men. Opo. Pag pinipilit mo na yung tradition at ginagawa mo ng batas, yun ang problema. Diyan ang magkakaproblema. Kasi ang tradition naging batas na, no? Kaya sa leadership, kailangan talaga yung tinatawag pa rin na understanding. So, tanong tayo, ano bang batas? Ano bang kautusan ang nano dito? Tradition lang naman pala yung pinag-uusapan dito. At saka yung mga ganitong mga bagay is just so happen by evolution, no? Development ng pamamaraan sa pagsisimba in order to make our worship more meaningful. Kaya may awitan, no? May kung ano dito mga ginagawa natin, no? Kasi worship is an art no? There is an expression kung paano mo ma-express yung pag-worship. So what is that? That is the point, no? That's the point. So wala akong ano doon sa elder except na kung umiba na yung ano nila attitude, yun doon na sila magkakaproblema, no? Pero kung sa expression lang ang opinion, everybody has the right to state their opinion, no? Thank you po. Baka nandyan na si Prof. Billy. Kasi pag pumasok si Prof. Billy, ano lang yun silent lang yun hindi nag-iingay. Opo, Doc. Dito na po ako. Andyan na pala, sabi ko na Opo. nga. Andyan na So, thank you very much mga kapatid. Ibigay na natin ang panahon kay Prof. Billy para Thank you po. Thank you po, Doc. makapag-start na rin kayo sa bagong shaking time na tayo ngayon no? So yung Hebrew shaking na yan